Hello guys! Magandang araw! Tara! Recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. For our food for the soul, basahin natin ang James 1:23 and 24. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he behold himself and going his way, and straightway forget what manner of man he was. Mirror. Walang bahay na walang salamin. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay may iba't ibang pagtingin o pagkakilala sa kanilang sarili. Kung sino ba talaga sila? Naranasan nyo na ba young people yung maglaro ng maze o makapaglaro sa actual maze of mirrors? O nakapunta na ba kayo sa isang lugar na napalibutan ng salamin? Yung bawat sulok ang makikita mo ay salamin. At bawat sulok dahil may salamin ang nakikita mo ay ang iyong sarili. Ang pagtingin sa salamin at pagtingin sa ating sarili o tinatawag nating reflection. The reflection of yourself. To get a proper perspective on who you really are. Diba pagtingin? Yung totoong pagtingin o pagkakilala sa ating sarili. Nasa ating pagtingin sa salamin, yan ang nagsasabi ng accurate at totoong reflection kung sino ka talaga. Minsan, mas madali pang sabihin ng ibang tao kung sino ka. Mas madali pang magtanong sa iba, sabihin mo sa iba, tanungin mo ang ibang tao. Anong pagkakilala mo sa akin? At may masasabi sila. Pero pag tinanong na sa sarili mo, ano ang pagkakilala mo sa sarili mo? Minsan wala tayong masabi. Kaya, ang pagtingin sa salamin ay nagsasabi ng accurate at totoong reflection kung sino ka talaga. Sa spiritual perspective, diba? Sa pagtingin nga spiritual, ang salamin ay ang salita ng Diyos. Again, ang salamin ay salita ng Diyos. That is the meaning of being a hearer of the Word of God. Yung mga nakikinig sa salita ng Diyos must be the doer too. Ibig sabihin, hindi lang nakikinig, dapat ginagawa. Tayo ang sumasalamin sa salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano ang sumasalamin sa salita ng Diyos na sa bawat lesson we learn from the Word of God ay dapat nakikita sa ating buhay. Anumang katuruan na ating natutunan sa Biblia ay ating isinasapamuhay at bahagi ng ating buhay. Bilang mga Kristiyanong kabataan ay sumasalamin ka sa salita ng Diyos. Hindi ka kabataan lang. Ikaw ay Kristiyanong kabataan na sumasalamin o reflection of God's Word. Now, look at the mirror. Nasaan ka man ngayon? Look at the mirror. Tingin ka sa salamin. Does your life reflect God's Word? Sa pagtingin mo sa harapan ng salamin, sa pagtingin mo sa salamin, tanungin mo sa iyong sarili, does your life reflect God's Word? When we look into God's Word, we've got to take more than a casual glance. Focus on the Word of God. Focus on the Word of God and be a doer of the Word of God. Diba? Focus natin. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. At gawin natin ito. Ito ang napakagandang mensahe sa atin ngayong hapon. Ang Word of God ay nasa sa atin na. Kaya't ay naasahan sa atin ng Panginoon na ang kanyang salita ay mahayag sa atin.
At ang salita ng Panginoon ay refleksyon natin bilang mga Kristiyanong kabataan na sumasalamin sa salita ng Diyos na kung saan ito ay nakikita rin ng ibang tao, na yung ibang tao mananalamin sila at makikita nila sa buhay natin ang salita ng Diyos. Ay manalangin. Amang banal, dakila sa lahat, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita, sa kapahayagan at mensahe ng iyong mga salita, na ang mga salitang ito na nakasulat sa Biblia ay mensahe mo sa amin, itinuturo mo sa amin, ibinibigay mo sa amin ang panahon, ang pagkakataon para pagbulay-bulayan at pag-aralan ng iyong mga salita. Kaya't dalangin ko po, O Diyos, para sa mga kabataan ito, ay manahan sa kanilang buhay ang iyong Espiritu Santo, ang iyong kabanalan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, nang sa gayon, ma-engage sila, mailagay nila ang kanilang sarili sa inyong mga salita na siyang reflection, ng inyong mga salita, na nabubuhay at isinasapamuhay ang iyong mga salita. Patawarin niyo po kami kung kami hindi nakakasunod sa kalooban mo. Kaya hindi naman, mahabag po kayo sa amin at patawarin mo kami. Tanggapin ang aming pagsusumama. Yakapin mo, Panginoon, ang mga kabataan ito. Ingatan sila sa kanilang buhay at nawa maging priority nila sa kanilang buhay. Ang iyong mga salita ay patuloy na mabigyan ng panahon na basahin, mapag-aralan, mapagbulay-bulayan, at maisapamuhay. Kaya't pagpalain niyo po ang mga kabataang ito sa araw-araw ng kanilang buhay. Ingatan sila, make them a blessing. Let them engage into your word. Let their life be a reflection of your word. Yet wherever they are right now, bless them, guide them, empower the young people. And let your name be glorified and let your will be done sa buhay ng mga kabataan ito. Maraming salamat aming Panginoong Jesus, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. So young people, nawa ay naging blessing sa inyo, sa inyong lahat ang devotion natin ngayon, at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone! Si Jesus ang kalakasan, kabataan. Si Jesus paglilingkuran, si Jesus paglilingkuran, si Jesus